kung kay Sandra Cam ang paliwanag niya dito sa inyo at ang introduction niya ay napakamalinis nila. Maganda ang pamamalakad ng PCSO sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit pinasara ni Pangulong Duterte yan? Aba, naku, curious na kayo ngayon mga kababayan ko. O eto, pakinggan nyo tong pasabog natin. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Talaga ba? Si Mel Robles ba nagnanakaw? Napatunayan na ba sa husgado at mayroon ba kayong dokumento na maipapakita na si Mel Robles ay magnanakaw? Meron na ba mga kababayan ko na nagpakita ng ebidensya si Sandra Cam na isang whistleblower na si Mel Robles ay isang magnanakaw? Napatunayan na ba nila sa loob ng social media? At napatunayan na din ba ni Maharlika, nakapaglabas na ba ng ebidensya yung mga yan? Until now, wala pa rin. Ako mga kababayan, ako may ebidensya. Ako may ebidensya sa kanila. During the administration of Duterte, ang PCSO, corrupt. Paano ko nasabi corrupt sila? Di ba? Sabi ni Sandra Cam, matagal may manalo sa kanila. 3 months ang abutin bago mapaabot ng 1 milyon. Bakit nyo hino-hoarding yung mga nananalo? Aba, tuloy natin. Papakinggan nyo tong mga sabihin niya, ha? Kaliwat ka ng irregularidad ang abiso ng Commission on Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations ng ahensya. Kabilang itong ipag-remit ng PCSO ng higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ipag-remit ng PCSO ng higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ano to, Sandra Cam? Akala ko ba malinis yung ano nyo? Akala ko ba malinis yung ahensya ninyo? O ba't hindi kayo nakakapag-remit ng almost 18 billion pesos sa gobyerno? Saan napupunta? Ulitin ko ha. Magnanakaw daw si Mel Robles. Eto yung PCSO sila to. O tuloy. Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Kaliwat ka ng irregularidad ang abiso ng Commission on Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations ng ahensya. Kabilang itong ipag-remit ng PCSO ng higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ipag-remit ng PCSO ng higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ano yan? Sino ngayon na magnanakaw? Asan yung 8 bilyon? Saan napunta yung 18 billion pesos sa panahon ng Duterte administration na nawawala? Akala ko ba malinis ang administrasyon ni Pangulong Duterte pagdating sa PCSO? Nung nabukelya po ito mga kababayan ko at pumutok sa loob ng media, ay kanya-kanya pong linis ng bakuran. Sandra Cam, ano to? Saan na pupunta? Mas malala po yung sinasabi nyong 18 billion. Di ba? Kung gine-question nyo si Mel Robles na merong 6 million, 6 ganito, ilang milyon yung mga nananalo, mas malala po yung 18 billion. Di ba? Mga kababayan ko, 7 years ka po nakaupo dyan, di ba sabi nyo po? Saan po napupunta yon mga kababayan ko? Saan po napupunta yung 18 billion na nawawala sa PCSO? Sige nga po, matanong ko lang po yan ha. Ako po mga kababayan ko, hindi po ako nagsasalita dito ng akin lang. Ito po'y galing sa kanila, mga kababayan ko. Diba? Tuloy natin. Pumasok si Marisa Talim. Mas prioridad daw ng gobyerno na matundukan ang talamak na katiwalian sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ano ngayon? Duterte administration, mayroong PCSO
Ang nangyari, katiwalian. Sabi ni Sandra Cam, kami, maayos na nagpapatakbo. Kami, may ganito, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong ganyan, nagbibigay ng 10,000 pesos. O ano to? O bakit sinabihan kayo? Mismong kaalyado mo to, Duterte administration. Si Duterte ang nagpasara sa inyo. Kung alam ni Duterte yung mga kurap kayo na nandiyan dyan. Oh, kakaalyado mo si Duterte ngayon. Ba't di mo tanongin si Duterte? Ba't kayo pinasara? Oh, tuloy. O, yan ha. Gobyerno. Ipag-remit ng PCSO na higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Pumasok si Marisa Taib. Mas prioridad daw ng gobyerno na matundukan ang talamak na katiwalian sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Meron talaga, di ba? Kaya't hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, suspendido muna ang lahat ng gaming operations ng ahensya. O, ayan. Pinasarado rin ni Duterte lahat yan. O, kasi hindi nare-repaso yung korupsyon. Mga kababayan ko, tama? Tapos wala namang corruption dito ngayon, idinadivert niyo yung issue sa corruption. Eh, matanong lang kita, Sandra Cam. Nung administration, nung kayo po ba ay namumuno dyan bilang board member ng PCSO, alam nyo po ba na merong katiwalian ngayon po dyan? Kasi po, nagtataka po ako, sinabi ninyo, mga kababayan ko, sinabi po ninyo, na matagal meron kayong maipanalo. Nasabi nyo po, mga kababayan ko, bago po kayo, mga kababayan ko, tumaabot ng 3 buwan, walang nananalo. Eh bakit ngayon po sa panahon ni Mel Robles, bilang isang general manager, mga kababayan ko, may mga nananalo pong Pilipino? Ay gusto nyo po ba ng pruweba, mga kababayan ko, na may nananalo pong Pilipino? Ay ito po, meron po nanalo. It's hard to... Mahirap man pong ibigay ito ngayon, mga kababayan ko, pero kailangan malaman ng taong bayan eh. Wala tayong magagawa. Kasi okay lang naman daw na malaman. Ito po yung nanalo, isa sa mga nanalo sa PCSO, mga kababayan ko. Eh maganda po ipakita sa inyo to ngayon. Ay hindi ko na po palalampasin to kasi pagkakataon na natin to eh. Kumbaga hindi na po pwedeng ipagsawalang bahala, mga kababayan ko. O ayan, nanalo po sila sa PCSO, mga kababayan ko. Sabihin nyo pong edited yan. Kita nyo po ba? O ayan o. O ngayon po, lantaran na yung tao na humaharap. May nananalo po ba o wala sa PCSO? Ordinaryong Pilipino yan. O ngayon, tatanungin ko po kayo. Yung kaalyad dati po, sa panahon po ni Duterte, na pinamumunuan nyo bilang board member po kayo, bakit uso po ang katiwalian? Kung si Pangulong Duterte po ang nakapuna sa inyo, na kayo po ay korap. O ngayon, mga kababayan ko, paano nyo po lulusutan to? O, iikot na po ang puwet ninyo, mga kababayan ko. Iikot na po ang puwet ninyo. Mga kapatid. Ha? Paano nyo lulusutan to ngayon? Mga kababayan ko. Kasi pag bibintangan nyo po si First Lady Lisa, sabihin nyo po na magnanakaw ng pera ng taong bayan, sasabihin nyo po si Pangulong Bongbong, si Mel Robles, magnanakaw ng pera ng taong bayan, samantalang kayo nga po ang kumakamkam sa pera ng taong bayan, totoo. Kasi from the beginning, sabi nyo, pag may pumupunta sa opisina nyo, plus 10,000 kapag nangingi ng tulong. O, di ba? Plus 10,000. Narinig nyo, sa bibig nyo nang gagaling yan, ha? Flattered pa po kayo. Mga kababayan ko, na 10,000 po ang binibigay ninyo, pero ang totoo, pera yan ng taong bayan. Huwag nyong kamkamin yung pera ng taong bayan. Masama yun. Ngayon, mga kababayan ko, balik tayo sa tanong ko, bakit kayo pinasara ni Pangulong Duterte that time? Mga kababayan ko. Diba? Kasi makakalampag po ko ng mga opisina ngayon. Kakalampagin ko po kayo. Bakit kayo pinasara bakit kayo pinasara? Diba? Ba't pinasara ang PCSO during that Duterte administration? Na sinasabi nyo ngayon na pinaplattered kayo, na sinasabi nyo, Sandra Cam, na maganda ang pagpapatakbo ninyo. Eh sinabihan nga kayo ni Pangulong Duterte na kurap kayo. O ngayon, sino ngayon na magnanakaw? Saan napunta yung 18 billion? Pinupunan nyo yung mga nanalo ng 600 million, na pinupunan nyo na may mga nanalong ilan na nanalo ng 600 million. O bakit hindi nyo mapuna to ngayon? Bakit hindi nyo masagot to ngayon?
Eh buti na lang pala, pinaalala ni Pastor Quiboloy sa akin na magbalik tanaw. Eh, nagbalik tanaw talaga ako. Oh, mga kababayan ko, totoo, di ba? Tuloy. Yun nga lang, tila walang aasahang tulong mula sa gobyerno ang mga agent o may-ari ng mga ipinasarang outlet. I'm sure ito ang mga naapektuhan. Hindi naman sila ganun kahirap. Marami naman silang kinita during those times na they were operating. Pero apektado rin sa pagpapasara ng higit 30,000 outlet ang mga ordinaryong empleyado. Sa kabila nito, tila hindi natinag si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Bakit? Nung hindi pa sila empleyado, hindi sila nabubuhay? Pero po, ano yung Underestimate? Dude, Oh, ganyan sumagot ang Duterte administration. Diba? Barubal. Tapos sasabihin ni Panelo, magnanakaw yung mga ganyan. Yan yung nga yan, no? not underestimate the human spirit of Filipinos. Hindi naman daw pababayaan ng gobyerno ang mga taong umaasa sa PCSO para sa medical assistance at social services. Pwede naman daw kasi itong salukin ng ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Office of the President. Office of the President? Sasagutin nyo? Kaya nga gumawa si Senator Bongo ng Malasakit Center eh. Ginawa niyang one-stop shop lahat. 'Di ba? CORE, Department of Social Services, Department of Health at kahit mga lokal na opisyal. All they have to do is to make the request. Parang na ginagawa nila dati. Karamihan na ginagawa nila sumusulat o humingi ng tulong sa isang tao na may kilala sa ganito at nakakarating naman kagad ng tulong. Grabe, 'di ba? Mga kababayan ko. Imagine ninyo, gusto nyong ipatigil yung gusto nyong tumigil, wag tumaya ang taong bayan, sinisira ninyo. Sa totoong nangyayari pala, bakit kaya? O ano sabi ni Duterte? Hindi tinukoy ng Pangulo kung anong partikular na katiwalian ang nagtulak sa kanyang utos laban sa PCSO. Pero nauna nang sinabi ni Panelo na hindi ibinibigay ng ahensya ang tamang kita ng gobyerno. Dahil Ah, nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. sabi niya yan, ha? Ilang araw bago ang ika-4 na sona ng Pangulo, inilabas ng Commission on Audit ang 2018 Annual Audit Report nito sa PCSO. Kabilang sa mga nabisto ng COA ang hindi pagre-remit sa Oh, ayan ha. Kowa nakabisto sa inyo, ha? Hindi pala si Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Nabisto pala ng COA. COA? COA po. Ayan, correction lang mga kababayan ko. Hindi pala nabisto ni Pangulong Duterte to. COA pala nakabisto sa kanila. Sandra Cam, ano to? Ba't 18 billion ang hindi nyo nire-remit? Sabi ng COA. Kahiyaan na lang kasi nabisto ng COA tapos hindi kayo pasasara ni Duterte. Tuloy. national government ng nasa 8.426 billion pesos na dividendo nito mula 1994 hanggang 2016 na alinsunod dapat sa GOCC dividend law. Gayon din ang hindi paglalagay sa charity fund ng ahensya ng kabuang 600 Oh, ayan ha. Ang laki nito ha. Hindi kayo nagre-remit sa charity fund. 184 million pesos mula sa forfeited prices ng Kino Kings at hindi nagamit na operating fund nito noong 2017. Grabe. Hindi rin daw tama ang deklarasyon ng PCSO sa assets at liabilities mula sa 2.5 billion peso trust fund nito sa Land Bank. Grabe kayo. Duterte administration to nangyari ha. At pumayag din daw ang ahensya na mag-operate ang 3 small town lottery agents noong 2018 kahit may unsettled cash bonds sa mga ito. Oh, ayan. Ayon kay Panelo, kailangan lang daw tukuyin kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. O sino nga ba sangkot sa korensya, Pasal? Sino nga ba sangkot sa korupsyon? Sino nga ba? Dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Wala akong sinabing kurap ha. Wala akong sinabing kurap. Mga kababayan ko. Wala akong sinasabing kurap. Uulitin ko ha. Wala po akong sinasabing kurap. Tinanong lang si Sal Panelo, mga kababayan ko, kung sino ano gagawin nila. Ang sagot ni Sal Panelo, Tukuyin kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. Dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. oh, ang tanong dito, napakinggan nyo naman, di ba? Mga kababayan ko. Napakinggan nyo. Ha? Napakinggan nyo. Ulitin natin. O, sige pa. Ulitin natin. Mahina daw audio. O, ayan. O, mahina daw ang audio. O, ayan. Sige, tuloy natin. O, ayan.
Oh. ang hindi pagre-remit sa national government ng nasa 8.426 billion pesos na dibidendo nito mula 1994 hanggang 2016 na alinsunod dapat sa GOCC dividend law. Gayon din ang hindi paglalagay sa charity fund ng ahensya ng kabuang 684 million pesos mula sa forfeited prices ng Kino Games at hindi nagamit na operating fund nito noong 2017. Hindi rin daw tama ang deklarasyon ng PCSO sa assets at liabilities mula sa 2.5 billion peso trust fund nito sa Land Bank. At pumayag din daw ang ahensya na mag-operate ang 3 small town lottery agents noong 2018 kahit may unsettled cash bonds ang mga ito. Ayon kay Panelo, kailangan lang daw tukuyin kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. Dahil yung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Dahil yung kapanahunan namin, nahihirapan manalo. Bayang ko. Paano nyo to lulusutan? Now, the biggest question, may corruption ba talaga na may katotohanan ang PCSO ngayon? Kasi ang makakasagot dyan kung corrupt si Mel Robles, magnanakaw si Mel Robles, COA. Mga kababayan. Ngayon, kung hearsay lang nila yung sinasabi, tayo may ebidensya. Mga kababayan ko. Because yung pinakita ko sa inyo, yung sa fondo, yung sa assurance ba, cash ba nung sa land bank, hindi kayo nagre-remit, hindi nyo nire-remit yung time. Sa time nyo to ha, kauupo pa lang ni Digong, 3 taon pa lang si Digong, nagnanakaw na lahat kayo. 18 billion pesos ang kinukurakot ninyo. Mga kababayan ko. 'Di ba? Ngayon, ang tanong ko dito, saan napupunta yung 18 billion na yon? Bumingo kayo. Ngayon, sasabihan nyo magnanakaw si Mel Robles. Sinong makakapagsabing magnanakaw si Mel Robles? COA. Kasi sa COA nang gagaling at COA nag-o-audit sa mga ahensya ng gobyerno. Mga kababayan ko. Tanong, mga kapatid. Tanong, mga kababayan. Tanong ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko. Magnanakaw ba si Lisa? Sagutin niyo po ako. Magnanakaw ba si Mel Robles? Sagutin niyo po ako ngayon. Sino ang makakapagpatunay na mga magnanakaw sila? Wala. Bintang. Mga kababayan ko. Bintang. Ngayon, tatanungin ko po kayo, mga kababayan ko. Sino makapagpatunay? COA. Ano nagpatunay sa Duterte administration na yung mga tao na to ay sangkot sa nawawalang pera ng pondo ng bayan na 18 billion? Saan napunta ito? Ang masarap na tanong. Sila ngumangak-ngak, babanat, gugurgurin, sisiraan ng mumurahin si Mel Robles, yuyurakan ng pangalan ni ng ginang. Sasabihin ng mga magnanakaw. Pero kayo, may issue kayo na 18 billion pesos. Nawawala. Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo po pera yan. Ngayon, sasabihin nyo sila ng mga magnanakaw tong mga to. Mga kababayan ko, ngayon, tatanungin ko po kayo. In front of my subscribers, nasan yung 18 billion pesos? Pera ng taong bayan nyo. Maharlika, sagutin nyo to. Pag hindi nyo nasagot to sa akin ngayon, pasensyahan tayo. Where's the 18 billion pesos ng PCSO na hindi nyo nire-remit? 7 years kayong naupo doon, di ba? Bilang board member. Tapos pinaratangan nyo si Mel Robles. Ngayon, mga kababayan ko, may mga nananalo sa PCSO. Kagaya nga ng sabi niya, narinig ninyo, noon, pinahirapan nila ang taong bayan manalo. Literally, pinahirapan nila ang taong bayan na manalo. Mga kababayan ko. Ito, totoo to mga kababayan ha.
pinahirapan nila ang taong bayan manalo sa PCSO para makapag-ipon ng pera para ano? Para gamitin ninyo? Saan? Sa pangsarili ninyo? I'm sorry to say this, but your name para sa akin is Sandra Scam. Mukha po atang ako ang whistleblower ngayon. Uy, thank you very much Pinay Lifestyle Vlog. Maraming salamat po. Thank you for your super chat. Mukha po atang ako ang whistleblower ngayon. May nananalo po ngayon sa panahon nila First Lady Lisa. Sa panahon ng Marcos administration, mabilis manalo ng loto. Bakit kayo? Ang tanong, ang tagal manalo. Sabi nyo po yan di ba? Oh. Sabi nyo po yan, nung panahon nyo po, matagal pong may manalo. In your words, mga kababayan ko, matagal pong may manalo. Ito oh. Nahihirapan manalo dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo. O bakit may nahihirapan manalo? Samantalang ngayon sunod-sunod ang nananalo sa loto. Pag may nananalo po ba sa loto, mga kababayan ko, kurap na po kagad yung ahensya? Mga kababayan? Mga kapatid? Nung panahon daw po kasi nila, mga kababayan ko, mga kapatid, mahihirapan daw po ang Pilipino para manalo sa loto. Para saan po ba? Bakit tumataya ang taong bayan, ang Pilipino, sa isang loto? Mga kababayan ko. One reason. Sinusubukan nilang makatsamba ng mabago ang buhay nila. Ngayon, mga kababayan ko, sa pananalita mo, ibig sabihin nun, kung may pinahihirapan nyo, pahirapang manalo sa Duterte administration, you mean, ang ibig nyo sabihin? Tanong ko lang. Ang ibig nyo po bang sabihin, tanong ko lang po sa inyo. Minamanipula nyo po ba yung panalo ng mga Pilipino? Ayan ang pinakamagandang tanong. Tanong ko lang po minamanipula nyo po ba ng Duterte administration kung may mananalo po bang Pilipino? Sabi nyo po, pahirapan, manalo. Inaabot ang 3 buwan bago may manalo. Kasi ako, mga kababayan ko, yung latest winner po natin, mga kapatid, yung latest winner po natin, mga kababayan, eto po. Baka sabihin nyo pa pong edited yung nananalo. O ayan, latest winner po natin yan pagpakita na po ng muka, lumantad po sa publiko. Pahirapan po bang manalo ngayon sa loto? Ayan po ang pinakamabigat na tanong ko po doon. Diba? Kasi, in your words, that came from your mouth, pahirapan manalo sa loto. Hindi naman pala pahirap ang manalo sa loto. Kasi may tumatama naman pala ng combination number. Sa pananalita nyo naman, inaabot ang 3 buwan, pahirapan. Ibig sabihin nun, may kurap. Dinadaya nyo yung taong bayan. Dinadaya ninyo. Ang aminin ninyo, Duterte administration pa lang, may dayaan na sa loto. Ngayon, nililinis ng administrasyon ng Pangulong Marcos, sinasabi nyo, dinadivert nyo yung issue. Ako, haka-haka ako lang to. At ako lang naman ang nakakaisip nito at sinasabi ko po sa inyo. Mga kababayan ko. Ako maniniwala kasi ako na may nananalo talaga because of the combination number. Like I said, yung kapitbahay nga namin dito, nanalo sa loto, mga kababayan ko, ayun, lumipad na ng Amerika, hindi na nandito. Mga kababayan ko, may nananalo. Pangalawa, may mga lumantad din po ngayon na mga nananalo. Lakas loob Mukha talaga pinakita nila yung mga nanalo sa loto, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, walang nananalo. Diba? That's the biggest question. Kung sa Duterte administration pala, pahirapan, manalo. Tapos nagkaroon kayo ng issue na 18 billion pesos ang problema ng PCSO during the Duterte days. Pinasara ni Duterte yon. Tama?
Kasi nagkahiyaan na nalaman ng COA. Mga kababayan, pag hindi inaksyonan ni Duterte, yung pupukulan siya ng issue ng COA. Sabi dito, harapan, manalo. oh, bakit ngayon mga kababayan ko? Ano po bang gusto nyong ipalit sa ating mga lotto outlet? Pinakita ko na sa inyo mga kababayan ko yung pwedeng mangyari kapag wala na nagbebet sa lotto, mga kababayan. Pinakita ko po sa inyo yung mga taong mawawalan, yung mga taong hindi mabibigyan ng atensyon. Ako, napatunayan ko po sa inyo, nakita nyo po dito na hindi ko po kailangan magsinungaling sa tao, sa harapan ng tao na para sabihin lang maganda po yung ginagawa nila. Ako, mga kababayan ko, with evidence. Yung mga tao po mismo nagsasalaysay, gumagawa ng testimonya na ibinabalita sa telebisyon na ine-echo ko po sa inyo dito. 'Di ba? Sabi ni Sandra Cam, number 1, babalikan po natin repeat lang po ako. Bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ang sabi niya po, pag dumalaw sa kanya ang isang tao, 10,000 pinakamahina daw niyang binibigay. Mga kababayan ko, number 1, hindi mo pera yon, pera ng taong bayan yan. Pangalawa, magnanakaw ba si Mel Robles? Magnanakaw ba si First Lady Lisa? Sagot, hindi. May patunay ba? Wala. May ebidensya ba sila? Walang naipakita. Lahat ng sinabi, hearsay. Mga kababayan ko, boka, walang ebidensya. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, PCSO Board Chairman si Sandra Scam, anong nangyari mga kababayan ko? Issue sa administrasyon nila, 18 billion ang nawawalang pera ng PCSO. Sino nakahanap? Sino naggumawa ng ebidensya? COA. Sino naglagay? Sino nagpakita kay Duterte ng problema sa PCSO? COA. Na-audit sila. Pera ng taong bayan yan. Pera ba ng ordinaryong Pilipino yan? Pera ng taong bayan yan. Yung binibigay niya bang pera? Pera ba niya yon? Hindi. Kasi nungalingan din siya, sabi niya, binibigay niya. Pera ng taong bayan yan. Second, mga kababayan ko, pangatlo, sinasabihan niya ang taong bayan na huwag kayong tataya o huwag kayong magbebet sa PCSO, sa loto. Sinong mahihirapan? Sinong pahihirapan niya? Sinong bibigyan niya ng problema? Sinong bibigyan niya ng pasakit? Yung mga taong umaasa sa gobyerno na matutulungan sila at maidudugtong ang buhay nila gamit ang pera ng taong bayan na nanggagaling sa PCSO, na nanggagaling sa inyong mga taya, sa inyong mga bet, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsali o pakikisa sa loto. 'Di ba? Mga kababayan ko, paano tayo makakapag-donate sa mga LGUs na mga nangangailangan? Paano tayo makakapag-donate ng mga ambulansya sa mga ospital na nangangailangan? Paano tayo makakapag-donate, mga kababayan ko, sa mga nangangailangan na tao, makakapagbigay sa mga nangangailangan ng tao kung pipigilan natin ng pagtaya o pagbet dito? Kaya ako sinasabi ito, mas gugustuhin ko pang tumaya ako sa loto kaysa sa mga online casino. Mga kababayan. Diba? Minsan na ako nag-promote sa inyo ng isang online casino pero hindi ko na inulit. Bakit? I realize, mga kababayan ko, na tinatabunan ko yung PCSO natin na may nangangailangan. Kaya ako, mga kababayan ko, never ko na pong tinanggap yung mga offer. Napakaraming offer sa akin ng mga sugal. Pero sabi ko, hindi ko natatanggapin yan. Kasi bakit? Mga kababayan ko, katwiran ko ngayon. Nasubukan ko na yan eh. Nakita ko na effect niyan eh. To be honest, mga kababayan ko, ang gusto nilang mangyari dito, mga kababayan, ay parang suportahan pa yung Pogo. Pogo. Diba? Nag-promote na rin ako ng Pogo dati. Hindi ko kakaila sa inyo yan. Makita nyo ako dun. Pero di ko na kinuha yung mga advertisement ngayon na ganun. Bakit? Katwiran ko, meron naman tayong sarili natin na charity sweepstake eh. Meron naman tayong sariling At kailangan pa nating tumaya dito na scam din naman. Mga kababayan. Nakakapagtaka. Kaya natapapatanong ako, paano nila nasasabi na magnanakaw si Robles, magnanakaw si Lisa, gumagamit ng pera ng taong bayan, sinasabi ni Maharlika, tang ina,
Mga kababayan ko, literal na ginagago nila ang sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko. Diba? Tapos mumurahin mo si Romel Robles doon sa harapan ng napakarami yung taga-suportang hibang. Nasasabihin mo ng putang ina mo, Mel Robles. Nagaganunin mo sa harapan samantalang mga tarantado kayo palang totoong gahaman. Di lang kayo kaya magmura dito sa loob ng social media. Kaya din namin yun. Diba? Masarap bang pakinggan? Hindi, para sa akin. Pero ang totoo mga magnanakaw ng pera ng taong bayang kayo. Hindi kami. Hindi si Mel, hindi si Lisa, kundi kayo. Huwag niyong tarantaduhin ang taong bayan, kaming mga Pilipino. Yun ang gusto ko sabihin, mga kababayan ko. Anyway, mga kababayan ko, I'm just trying to cool down, mga kapatid, no? Nalulungkot kasi ako eh. Ang daming anay sa gobyerno eh. So many shit. Mga kababayan ko. Don't know what's the reason, don't know kung bakit, pero damn. Diba? Dami nilang tae dun. Diba? Tapos sasabihin nila, mga kababayan ko, na ito ginagawa. Paano kung di mo babalikan yan? Paano di natin papasa sa Pilipino yan? Eh di bandang huli. Magmumukhang kawawa na naman yung mga taong walang laban sa kanila. Magmumukha na naman yung mga taong tahimik lang. Ayaw silang patulan. Diba? Tandaan nyo, kapag lumalapit kayo sa congressman nyo, pumupunta kayo sa mga mayor, pumupunta kayo mayroong PCSO. Pera po ng taong bayan ng binibigay dun. Hindi po pera, ni minsan wala akong narinig kay Mel Robles na inako niya ang pera ng taong bayan. Mga kababayan ko. Binubugbog nyo si Mel Robles ng kung ano-anong issue, mga kababayan. Pero tignan nyo mga kababayan, pinapansin ba tong mga to? Hindi. Hindi ko kinakampihan si Mel Robles ha. Tinitignan ko, nag-o-observe ako. Ba't nag-iingay itong mga to? Anong pinuputak na mga yan? Ba't dinadivert yung issue? Alam mo, ang taong mga maputak na ganyan, may tinatagong lihim yan. Aalamin mo lang. Magba-backtrack ka lang. Pag na-backtrack mo, nakita mo, boom! Pupusta ako. They are trying hard sila na maibato yung mga nakaraan nila sa namumuno ngayon. Tapos ang usapan, mga kababayan ko. Daling-daling solusyonan, di ba? Oh. Ayan po yung maliit na storya ko na may babahagi ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Para sa kaalaman ninyo, di ba? Sa ngayon, Tumigil ka na. Wala ka nang sa ngayon, tumigil ka na dyan. Alis! Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong